statement mo. Sir, Patapusin mo muna ako. Yes, You Director Glenn, wait please. to be recognized. doon sa demand natin. Over sa demand. Yes, sir. Eh, ba't ang presyo hindi mo bababa? Kung law of supply and demand susundan natin. Ito maglukuhan, nakala nyo pwede kayong lalaro dito sa amin? Mas Paduano? Thank you, Mr. Chairman. Before I proceed with some of my queries, Mr. Chairman, and requirements now being requested few hours ago. Mr. Chairman, ganito lang po. Kasi tama po ang theory, possible theory of the good Congressman Cuangco. But ang medyo hindi po, medyo problema po dito. Because for example, eto na ngayon, eto official record, but of course, it does not reconcile with the records of custom yung January to December. For example, Mr. Chairman, in the case of yung biggest, Horizon, no? Horizon. Yung stock capital is only 1 million. But, as per record, 190,999.45 metric tons, no? Pinasok ng Horizon with only 1 million stock capital. Now, but in the case of River Valley Distribution Incorporated, yung ipinasok nila 140 lang, pero yung stock capital is 6,250,000. Eh bakit ganun? And so on and so forth, marami po to. Bakit ganun? Eh parang favor tong Horizon na to. Yes, Director Glenn. Di ba? Lahat naman sila nakapasa. Po, sir. Oh. Sir, actually, yung sa favor po, hindi ko po alam kung... No. Kayo nag-issue na nga permits, di ba? Sir, kasi online po yan, sir. Hindi, whatever. But of course, you don't check. You said a while ago when you were asked by Chairman Acop, yung unang tanong mo hindi nyo chinecheck. But binago mo ang statement mo. Sir, for every application... Patapusin mo muna ako. Yes, You Director Glenn, wait please. to be recognized. Direct Glenn, yes. Can we please allow our members to first finish? Before Ikaw, last Congress ka pa. Ito Chairman, ang hindi ko maintindihan, again, no, yung ibang applicants or importers, napakalaki ng stock capital. Pero yung Horizon, which is only 1 million, eh kanina nga, chinek ko, nakalimutan ko lang, RBS ata, o yung si ma'am kanina na taga-Iligan, nandito pa ba siya? I do believe, more than 20 million. Yung sa kanya, 27.5 ata, million. Oh, why does it so? Direktor Pangiliban, bakit po? Ganon. Kayo po nagbibigay ng kota, di ba? Who gives the quota? Yes, okay. Now, Director Glenn, may we get a response? Sir, una po, sir, wala pong quota. Wala pong quantity na kinukota ang BPI, sir. It's an open importation po. That's why hindi po natin ito pwedeng bigyan ng quantity kung ilan po ang ibibigay kung kanino at kung saan. So, walang control? Sorry, sir. Ibig sabihin, walang control? May target tayo na, di ba? Dapat, ito yung consumption, projected consumption, ito lang yung importation dapat na mangyari. Ito yung stocks natin sa local. O, who gives the actual amount o actual volume? Wala? Yes, Sir, again, ano po siya? Open po ang importation. Hindi nga eh. Illegal Ang po tanong ko nga, who? Pwede ba umabot tayo more than the projected consumption and the allowable importation for that year? Di ba dapat may projected tayo, Mr. Chairman? Yes, Direct Di ba? Glenn. Sir, again po, sa pag-i-issue po ng SPSIC, wala po tayo, sir, quantity na nililimit, sir. Dahil po nasa batas po yun na wala po Hindi, pero tanong ko, restriction. Mr. Director Glenn Pangiliban, what if, dahil wala kayong quota, what if kung it goes beyond with the projected consumption? Or short? Oh. Wala bang control ng gobyerno? DA. Mr. Chair? Yes, Yusek, please. Sir, yung original RTL, wala na, tinanggal na kasi yung quantitative restriction sa open. But for this amendment ng RTL, there's doon sa na-i-submit na enrolled na, kung di ko alam sir kung nabibito or what, may power ang president if there's an oversupply of import or may mga yung may problem on the prices as well as the supply due to over-importation. Ngayon, meron na, the president can order stoppage of import. Pero before, sir, wala siyang... Hindi, you are not answering my query. Kasi every year may projected tayo, di ba? Na consumption of rice. Yes, sir. Okay. Ito yung local natin, projected din na local produce Yes, rice. yes. Ito yung supposedly for importation. Yes, sir. Okay. Now, who controls the importation? We cannot, Kung walang quota. sir, we cannot control yung import. So, it goes beyond with the consumption or short of the consumption? Yes, sir. Oh, may problema tayo. Sir, pero yung amendment... No. That is now the law. That is now the amended law. Previously, wala. Wala, sir, pero hindi naman siya nangyari na, ano tawag ito? Na kinulang. Usually, we are over doon sa demand natin. Over sa demand. Yes, sir. Eh, ba't ang presyo hindi mo bababa? Kung law of supply and demand susundan natin. Di ba? Eh, binagsak pa natin yung tariff. Worst is, kung yun yung
yun yung logic nyo, yun yung explanation nyo, walang control, eh di much more. So sobra ka na nga, binagsak mo pa yung tariff, malalong lalaki, hindi naman bumaba yung market price. Mr. Chair, that's why the DA requested yun sa amendment ng RTL para magkaroon ng intervention ng government if magkakaroon ng oversupply of importation. Director Glenn, ito yung record nyo, for 2024, ang lahat na nag-import is 199 companies. Dumaan to lahat sa inyo? Chairman, Yes, please pwede pong respond. i-check. Sir, pwede i-check ko muna yung data. Sir, hindi ko kuha alam kung ano pong hawak ni Congress. Okay, Concaraps? Okay, Pwede ba? pero yung hawak kong data January to October lang po is 199 companies, importers. Now, ibig sabihin nito, dumaan sa customs, doon pumasok because of the accreditation ng BPI. Tama? Di ba? Tama? Yes, Director Glenn. Sir, again, hindi ko po nakita yung list, but kung ito po ay dumaan formally. You check your record na Apo. for this year. Yes, sige, please check, Director. Sa customs to 2024, ilang companies bang pumasok? Just before I recognize Commissioner Bien, Concaraps, your time has lapsed. May we request that you... Chairman, okay, Chairman, anyway, hintayin ko lang yung sagot. Pero, Yes, sige. Chairman, can I ask lang doon sa mga requirements na hiningi natin kanina? For example, ano na ngayon, DTI, ano na ba yung latest development doon sa Iligan? Is it true? Yes, sige, DTI. Mr. Chair, we received report that yes, they're selling rice at 36 pesos per kilo. For 30? 36 pesos per 36? Oh, But, kita mo, pwede pala. kilo. Pero Mr. Chair, meron din pong iba na 40. Of course, but ang sinasabi ko lang, sinasabi, maybe that's 25% or 15%, di ba? Ng, di ba? From Myanmar. Oh, di ba? But ang sinasabi ko lang, na itong si Iligan, which is a 27.5 billion capital, nag-import dito, mas malaki pa yung iba, pero yung price dun sa baba, mismo dun sa store niya, is 36. Tama? Di ba? Okay. Now, yung sa River Valley, umalis na? Yes, Concaraps. Si King Bisan. Yes, sir, pwede po kayo King B. dito? The owner of King B. King B, now, you were asked 2 hours ago about your profit. Your Honor, sorry, we haven't compute yet. Ha? Di pa po na-compute. Your Honor. Eh, 2023. Hiningi na po sa secretary po. Wala. Ano po, Your Honor? Baka hindi, bumayad ba kayo sa BIR? May bayad po, Your Honor. May bayad Oh, po. now, your profit, hindi mo pa rin malaman. Inayos po, Your Honor. Inayos na po. Anong inayos? Sa 2023, Oh, I will give you 1 hour, kasi hindi pa kami mag-suspend. sa 2023 po kasi, wala kami pang import ng bigay, sir. Wala kami pero alam mo, permit mo from 2022 to no 2024. operation po yun, Your Honor. Oh, no operation, pero sinabi mo nga, di ba? You're buying rice? Nagkamali lang po, local po, nagkamali po ako sagot kanina, Your Honor. Ano? Nagkamali Sorry? lang po ako sagot, Your Honor, kanina. O di, 1 hour, produce mo yan. I will try, Your Honor. I will try po. Ano? I will try my best po, Your Honor. Ay, Tapos. Huwag tayo dito maglukuhan. Akala nyo, pwede kayong lalaro dito sa amin? Sir, anyway, 1 hour. You produce it in 1 hour. Hintayin po namin yon. So, 6:05 po ngayon. Mag-check po kami ng 7:05. I will try po, Your Honor. Yung Ah, representative, okay. Mr. Chairman, yung Sige. representative ng ni Stewart Santiago, nandito kanina, di ba? Sana siya? Yung attorney, Sir, Mr. Carl. Mr. Yes, Eric? may we request the page to please locate representative of Davao Solar, Best Food. Anyway, tayo natin, Mr. Chairman. Kasi baka umuwi na, hindi na paalam. Tapos, Mr. Chairman, yung sa customs, you mentioned about smugglers, pwede pagbigyan kita bukas na sa executive session na lang. Yes, Your Honor. Okay? About the importers, Your Honor, for year to date, 2024, 211 in all categories. But if you filter out rice husks or seeds, it's about 188 188. companies. Okay. So may listahan tayo, lahat kompleto. Yes, Oh, Your Honor. sige. Okay. Yes, Bukas, yun, bukas thank na you. po. Oo, para Yeah, yeah. executive session na lang better. Yung sa PCC, nandito ba taga PCC? Yes, nandiyan pa. Nandito, Mr. Chair. Sir, you mentioned about case build-up kanina. Correct? You're doing a case build-up. Yes, And that's on record. Now, what, can you enlighten us? What's that case build-up? Yes, Mr. Chair, based on, for example, news and monitoring of prices, there's a reason for us to believe that there's something wrong in the market. Correct. So, Lahat naman yes, established na yan. Kahit si Juan de la Cruz, alam niya na eh. Yes. Di ba? So, ang theories of harm, Mr. Chair, na sa during our investigation is, yun nga, which is the same sa mga hinala nyo, na may collusion po. Kailang yung collusion doon sa, for example, sa importers, wholesalers, or dealers, yun po yung
sa ngayon po, pinuprove namin na dapat may ebidensya kami, solid evidence na mag-stand po sa court. Kasi sayang po yun po yung effort namin na mag-file ng case tapos hindi naman solid yung ebidensya namin. Tapos ma-dismiss lang din sa korte, Kong. So that's why sa case build-up, dapat may ebidensya kami dun sa mga nagkukulyut sa merkado po. Sir, so you're building a case now. Kailan po nagsimula? Actually, since we started, for example, conducting a study since 2018, Oh, until now, wala kayong puro case build-up lang for the past 6 years? Medyo may problema tayo dyan. BCC. mahirap po. When did you assume? 2016. 16 ka ba? 2017. Sorry? 2017. 2017. So you started case build-up 2018. Now is 2024. That was 6 years ago. Until now, there's no case being filed. O, anong... Sa, Mr. Chairman, medyo may problema tayo dito. sa ibang agri-products naman po, nakapag-file na naman po na kami ng case po. Hindi, pero sa sugar, sa rice, Yun po yung medyo maila po yung ebidensya tungkol sa pollution po. anong some other agri-products? Yung sa onion po, nag-file na po kami ng case. Dun sa, Kailan yung filing nyo ng case? I think 3 months ago, 3 months ago. Mr. Chair. Result of the investigation being made by the Committee on Agriculture. Yes, tapos nag-drone raid po kami, nag-raid po ng mga office at saka storage facilities po ng So- respondents. As part of your regulatory powers, you have the power to conduct raids? Yes, Kong, pero kailangan namin po mag-secure ng clearance or Clearance from clearance from the court po. From the court. Kaya Of course. kailangan namin ng case build-up na may ebidensya na meron kaming kaso sa isang entity kasi otherwise hindi po kami bibigyan ng inspection order po ng korte po. O, di mga investigador din sa baba. Di ba? May mga investigador ba kayo? O wala kayo ng tao? Meron po kaming investigation agent sa Kong. Kailangan nga sa dami ng mga kaso, kulang talaga po sa manpower po. O, di... Daming kaso. Anyway, wala pa nga kayo na-file na kaso sa RICE. Anyway, Mr. Chairman, can we ask the PNP? Can we invite the PNP? So we have a representative from the Philippine National Yes, sir. Yes, sir. May mga coordination ba na nangyayari dun sa, particularly dito sa smuggling of rice? Yes, sir. Actually, sir, I have my data here. But Please, anong assignment mo? And please, I am assigned with the Directorate for Investigation and Detective Management, sir. The IDM po, sir. So we have on our record, sir, actually we have operations conducted jointly, sir, for Anti-Agricultural Smuggling Act or the RA 10845, sir. We have 8. But 8 for the, anong taon yan? 2024? the duration is January 1, 2019 to November 2024, sir. And for the tariff and custom law, sir, we have 144. 44 since Yes, sir. 2019. Yes, sir. Ano yan? Naka-coordinate yan sa Customs? Naka-coordinate sa DA? These are all jointly conducted operations, sir, with the concerned agencies, sir. Mga agencies? Customs, sir. Mostly, sir, customs, sir. Yung PCC, di ba nag-coordinate sa inyo to help them build up a case? I'm not certain lang, sir, kung I will try to, sir. Oh, to- PCC. You coordinate with the Philippine National Police para mabilis yung build up nyo ng case. Para sa investigation and intel gathering. Pwede ba yon PCC? Yes, Kong, pwede Kong. Actually, doon sa Onion, nakahingi kami ng tulong sa NBI. Pero sa PNP po, siguro, nahingi po rin kami ng tulong po. Salamat po. Chairman, last na lang. Kasi gustong magsalita kanina ni Mr. yung representative ng Davao Solar. Yes, Mr. Carl? Mr. Chair, regarding lang po kanina yung sa SEC, registered po yung Davao Solar Best Corp. Then si Nansto po dahil wala po siyang SEC kasi sole proprietor po siya. DTI registered naman po. Yes, can we get a confirmation? Ma'am, meron na kayo? Sa DTI? Sorry, Mr. Chair, what is the name of the company? We'll check po, parang wala pa sa akin. Nanstu Agri Traders. NANSTU Agri then Traders. Mr. Chair, balikan ko po. Yes, please. Attorney, Chairman. Yes. So, attorney, you're representing two companies. Yes po, Mr. Chair. Not only Solar. Davao You- Solar and Nanstu Agri. So, you're representing two companies. So, you confirm that Nansto and Davao Solar is the president here is Stewart Santiago. You confirm. Yes po, sir. Ito, Chairman, may problema. Kasi yung Solar, kay Stewart Santiago din, yung Nansto, sa kanya din. Checking on the records, nasa top 16. Pero yung record yun, January to October. Walang, sinasabi ni Director Panginiban, walang quota, hindi wala silang control, wala everything. So may problema to. Di ba? Yes. So, Mr. Mr. Carl, Panginiban, do you allow this one? Na the same owner
or importer applying to you? Two companies, one owner? Sir, from the accreditation po namin, opo, na-allow po siya. Wala kayong tawag dito? Hindi nyo ba you allowed it, no? Under your guidelines? Sir, wala naman po sa guidelines, sir, na And you're doing the guidelines. Di ba? Di ba? sa accreditation process po, meron po tayong prosesong Oh, di doon pa lang. Di ba dapat na-check nyo na to? Kaya nga, titingnan mo, yung nung non-sto agri-traders, top 13. Yung isa, Davao Solar Best Corporation, number 16. A total of more than 150,000. Chairman, kung i-compute mo yung dalawa, more than 150,000 metric tons. Maganda. Yes, Honorable Caraps, baka pwedeng makakomment ang PCC. Di ba PCC. napaka-dominant ng position ng dalawang kumpanya combined together? Yes, Mr. Chair. Na-monitor na po namin yung top 20. So, yun nga yung, Since when, sir? Since when? ang data po namin na actually galing dito sa Bureau of Customs. Since 2022 po na data hanggang ngayon. Okay, so, So- they are monitored by PCC. Yes po. Okay. Kailang tinitin sa kung yung... Yes, understandable. But yun lang, Dominant. maganda naman na express nyo sa amin yung meron kayong ginagawa. Thank you. Yes, Chairman, last na Honorable po, can we direct the COMSEC to get documents from the Customs and BPI from all reporters from nandito sa akin top 20, 16 to 2018. So, can we direct the COMSEC to have a copy of that from 2019 to 2023? Kasi yung available data dito is only 2024, Yes, Mr. Chairman. yes. Is that a formal motion? Yeah. Yes. So, move, Mr. Chairman. Any second? Any objections? There being none, motion is approved. The COMSEC is hereby directed. Yeah, then Mr. Chairman, can we also direct the Customs and the BPI with regards to records on that year, no? The actual arrival of importation of rice from the Bureau of Customs and records from the BPI. Yes, Commissioner Bien, are you amenable to the request of the Honorable Paduan? Yes, Mr. Chair, we will submit. Yes, thank you very much. Thank you. Kung BPI, Mr. Chairman. Oh, kasi dapat mag-reconcile. So, okay, Director Glenn? Yes, sir. Oh, okay. May I just ask, for the past 5 years, nagtugma ba kayo ng customs? O parati kayong nagkakaiba ng... Sir, wala po naman kaming hawak na but we do share naman yung aming SPSICs. Yes, I understand. Pero parati kayo, on a yearly basis, you will always balance out. Parehas kayo ng Most ng probably, ranking, listahan. most probably nagtutugma naman, sir. But sorry, sir, hindi ko po nakikita yung listahan pa po ulit nila, sir. Okay, anyway, maganda. I think this is something that... Delikado yun, yung Director Glenn, tsaka Commissioner Bien. Pag hindi kayo nagtutugma, medyo that's kind Ito of... na, Chairman. Mr. Chairman, ito na lang. Kasi ang binigay sa akin ni COMSEC is for the year 2024, January to December. Ito yung sa Customs. Di ba? Kayo, may record ba kayo? Isang lang. Itong taon lang na to. January to December 2024. For example, BLY Agri. How much? Sir, may I? Sir, Yes, please proceed, Director. sir, number 1 po is yung BLY Agri nga po. BLY Agri Venture Trading. 306,159.04 metric. Tama ba to, Customs? Parang hindi BLY daw, yung top sir. With 306. As for our record, Your Honor, Mr. Chair, BLY Agriventure is year to date, it's 248,000, Oh, Your Honor. yeah, the difference of almost 60,000. Medyo may problema to. Kaya nga sinasabi ko, sabi kasi ni Director Glenn, nagtutugma. Isang lang to, isang company lang. How much more yung iba pa? I have the list of at least 199. It was confirmed. Hindi nagtutugma. Oh. May problema tayo dito, Mr. Chairman. Yes, And this problem not only happens with regards to rice. This happens with onion, di ba? And in fact, this also, I'm really not sure, this will also happen to the sugar. Kasi ngayon ang sugar, farm gate price goes down. Pero yung sa market, still the same. Kaya may problema tayo dito, Mr. Chairman.